ng mga 20 tripulanting Pinoy na sakay nga po nitong Norwegian vessel na MV Lunita. Kasama na po natin ang Secretary po ng DMW, Secretary Hans Leo Cacda. Good morning, sir. Good morning, Miss Maricel, Ma'am Cha, and sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning, sir. Thank you for being on the show. Hingi lang po kami ng update. Ano na po ang kasalukuyang estado ng investigasyon dito po sa ating Pinoy seafarers na nakasakay nga po dito sa MV Lunita? Mula sa huling ulat ay patuloy pa rin ang investigasyon. In the meantime, we are coordinated with the ship owner and the license manning agency here in Manila, as well as our embassy in Seoul. Meron tayong migrant workers office doon. And sa pagkakaalam natin, meron lawyer that has been provided, and the lawyer has met and talked to the 20 Filipino crew of the Lutina. And nabigyan ng karampatang advice. Hindi ko lang masasabi yung detalye nung napag-usapan as this will all be material to the investigation. So, inaantabayan na natin yung resulta ng investigasyon. At pangalawa, nakipagpulong na rin tayo, nakadaupalad na rin ng DMW yung mga kamag-anak, yung mga mahal sa buhay ng 20 tripulante, and assure them of our assistance. Okay. So sa ngayon, inaantay pa natin yung resulta ng investigasyon. Okay, so we are now in the investigation. Wala pa pong formal case na naihahain dito po sa mga tripulanting Pinoy? Wala. They remain on board the ship. They have not been taken into custody but are the subjects of the investigation. So ayun ang malinaw na nasa barko pa rin itong mga tripulanting Pinoy. Ongoing po yung investigation. Secretary, can you walk us through kung ano daw po mismo ang nangyari last April 4? Saan daw po galing yung barko? Paano daw po ba? Well, sa pagkakaalam natin, yung barko ay dumaong sa isang puerto sa eastern coastline ng South Korea. Sa pagkakaalam natin, galing siya ng Mexico at nagpunta ng South America, and then tumuloy na nga sa Asia. So, yun ang pagkakaalam natin thus far. At again, yung kabuang detalye, yung mga pangyayari ay bukod sa hindi pa natin pinangahawakan sa ngayon ay aantabayanan pa natin mula sa resulta ng investigasyon. But what has happened is nakausap na ng lawyer yung mga seafarers natin at nabigyan na ng karampatang payo. So sir, lahat ito Pilipino, wala silang kasamang ibang lahi doon sa loob ng barko? Yes, it's an all Filipino crew. And including the captain. Sir, ano po yung tansya natin base po dun sa pakikipag-usap ninyo doon po sa authority sa South Korea? Gaano po sila katagal posibleng manatili? Lulan po ng barko? And ano po yung magiging plano sa kanila? Well, yun nga. Depende yan sa resulta ng investigasyon. Umaasa tayo na magiging mabilis yung investigasyon. At kung ano man ang kararatan ng investigasyon, we will take it one step at a time. No? So, antabayanan natin yung resulta ng investigasyon. Hindi natin pangunahan yung resulta ng investigasyon. But of course, ang inanais natin ay mabigyan ng kaukulang payo at magkaroon ng guidance yung ating seafarers habang dumadaan sila sa investigasyon. It's very important na napapayuhan sila. But in general, sir, ano-ano po yung background nitong mga to? Karamihan po sa kanila, taga saan dito sa Pilipinas, sila po ba ay matagal ng mga seafarers? Well, wala akong detalye dun sa, of course, we have their roster, no? Roster of names and their positions. Wala lang akong detalye dun sa work experience nung but meron, of course, as I said, it's an all-Filipino crew. And yun nga, patuloy lang ang ating koordinasyon din, pakikipag-usap sa kanilang mga pamilya and I've assured them of assistance. Okay. Sir,
meron ka pa bang tanong tungkol Yes po. sa South Korea? Ito po ang sa akin lang sir, no, siguro last na lang kasi naiintindihan namin na hindi rin natin pwede ibigay masyado yung mga information because under investigation baka makaapekto po sa mga kaso po ng mga Pinoy na nandoon ngayon sa South Korea. First time po ba ito, Secretary Hans, na may ganitong pangyayari? Kung sa aspeto lang ng drug-related incidents, hindi. Okay. Meron na rin tayo mga tripulante na nahulihan ng ano naman yung hindi naman sa karamihan an overwhelming number for seafarers are law-abiding, but merong mga mayat-mayang lumalabas na kaso patungkol sa pagdadala ng droga o ano pa man. Okay. So nangyari na yan, but ito kasi ang kaibahan nga ay malaki-laki yung tawag na drug haul at yung pagkakaroon ng yung buong kumbaga yung alarma na naibigay nito sa South Korea, no? So kakaiba. So again, we at this stage we will defer to the Korean authorities. Of course, nangyari ito sa jurisdiction nila and just await the investigation. But ang mahalaga nga, as I said, ay napapayuhan yung ating mga tripulante tungkol sa kanilang mga karapatan bilang bahagi ng isang investigasyon. Hindi ito unang beses nangyari. Pero in South Korea, unang beses po ba ito na Pinoy na mga tripulante ang sakay? Sa South Korea, wala lang akong maalala recent case na drug-related. Opo. So baka nga una to o isa sa una, no? Usually sa ibang bansa nga ang pinangyayari. Oo, sa ibang mga bansa outside of South Korea. Sir, tama po ba yung mga nasa balita? 57 boxes of cocaine. So halos 2 tonelada po yung nakita dun sa barko? Yan ang mga ulat na natanggap natin. So we, again, as to the fact na ultimate finding, antabayan natin yung resulta. So siguro ang payo ko na lang dito ay wag muna nating kumbaga mag-conclude, no, na ano man ang lumalabas na news ay yun ang yun na yung confirm. O yun ang talaga nangyari. Opo. Because again, hihintayin natin yung investigative results ng South Korean authorities. Oo, ayun ang pinakamalinaw. Mag-aantay tayo because right now it's under investigation. So ang mahalaga nalaman natin ngayon na may mga abogado na po no na nakakausap itong mga Pinoy tripulante na nandoon pa rin po sa barko. Oo, may legal assistance na. Sir, kakambyo lamang po ako mula sa South Korea. Punta po tayo doon sa nangyaring lindol sa Myanmar because I understand meron na po tayong mga na-recover na mga Pilipino mula po doon sa 4 na nawawala. Ano na po ang update? Yes, of course kahapon ay nakumpirma ng DFA na merong isa nang nahanap na OFW natin, isa sa 4 na nawawala. Merong balita na merong pangalawa nang nahanap but we are still reaching out. We have not received official word yet from the DFA about this. But dun sa unang OFW, yung pamilya, nakausap ko yung asawa and conveyed yung condolences at pakikiisa natin sa kanila in behalf also of the President and assured the spouse, the wife, na tutulong tayo sa kanila lalo na merong mga minor de edad na batang naiwan. So, makakadaop ko na rin soon. Nakausap ko lang siya by phone but I will see her very soon. Opo. Sir, to talk to her. Taga saan po itong unang Pilipino na na-recover? Lalaki po ito, no? Yes, lalaki. Hindi ko muna i-disclose yung location kasi ayon dun sa anunsyo ng DFA, hindi mo na mag-disclose ng any information about the identities. But rest assured na ako mismo, personal ko nakausap ang esposa and magkikita kami very soon to personally convey face to face yung condolences and sympathies also in behalf of the President and to provide them the necessary assistance. Kasi nga ang lang naibanggit niya sa akin is
yung kapakanan, yung hinaharap ng kanyang mga anak. So tutulong tayo sa larangan. Ilan po ba ang anak nitong Pinoy na na-recover, sir? Dalawa. Dalawa. Mga Dalawa, bata menor de pa. edad. Mga bata pa yun. So ang lumalabas po, So, siya po yung breadwinner. I can't say for sure. Of course, OFWs are always breadwinners, but hindi ko lang pa natanong kung meron ding pangkabuhayan o trabaho ang esposa. Pero ano po yung assistance na readily na ibibigay dito po sa pamilya? Mainly, it's financial assistance, and then we will, ang utos naman ng Pangulo ay whole of government approach. We'll also have Secretary Rex Gatchalian and the DSWD provide possible psychosocial counseling kasi yun nga, I will personally assess the situation pag nakita ko sila. And then, of course, yung si Sec Ted Arbosa naman at yung kanyang team sa DOH ay nakahanda din for any medical assistance or help that can be provided to the family. Pero sir, paano po? Go ahead, sir. Yun na lamang. Again, I will see them personally so I could assess their needs para makatulong tayo ng ganap. Pero paano po, sir, yung magiging proseso para maiuwi dito sa Pilipinas yung mga labi nung na-recover natin na Pinoy? Yeah, yung pagpapauwi ay meron tayong coordination with our colleagues at DFA Secretary Ricky Manalo at yung embahada sa Yangon para makadaupalad natin yung makausap natin yung mismong magpapauwi o repatriation para siya namang matulungan natin, ma-assist natin yung pamilya dito sa kapagsalubong. So that is coordinated naman with the DFA. And yung isa pa po na kino-confirm natin kung talagang na-recover na yung pangalawa, kamusta po yung mga information na natatanggap natin? How soon natin makukuha po yung confirmation? Well, within the day, hindi yan magtatagal. Of course, we have met all the 4 families, no? So, nakilala na namin sila lahat. Ako personally ko silang nakadaupalad at nagkaroon na rin ng nagbigay na rin ng commitment na direktiba ng ating Pangulo na tulungan sila at kaya't once ma-confirm I will once again begin reaching out to the family to provide the same assistance that we are providing with the first family. Oo. Secretary, dun sa mga areas that is greatly affected nitong lindol, halimbawa yung sa Mandalay at dun po sa ibang mga areas na marami pong gumuhong buildings, meron bang mga Pinoy OFWs na nagre-request po na mapauwi na dito sa bansa? Yes. Naka-Zoom chat po yung mga OFW sa Mandalay. And nakilala ko na rin sila, and once again based on the directive of the President na tulungan sila, ay nagbigay na ako ng assurances sa kanila na tutulong tayo sa aspetong pinansyal at potentially sa pagpapauwi. Ang isang nabanggit nila is meron din daw nandito, nagbakasyon lang, so stranded in a sense na, well, hindi naman sila stranded kasi nasa Pilipinas sila, but hindi nila makabalik kasi nga sa sitwasyon doon. So tutulungan din namin kahit yung mga nandirito na hindi makabalik, na nagbakasyon lang, na tiyempo lang na nandito nung nagkaroon ng lindol. So tutulungan din namin sila. So kinukuha lang namin, kinakalap lang namin yung mga pangalan. So rest assured, we are in touch with the OFWs in Mandalay kasi yun naman mostly na tamaan, and providing the necessary. We have committed to provide the necessary assistance under our action fund as directed by the President. Ilan po mga Pilipino yung nagre-request, if you have the numbers, Secretary, na gusto na makauwi dito? And when are we expecting po na makakabalik sila? Yeah, doon sa Zoom call, higit kumulang mga 40 sila. So, we are expecting, of course, ano naman yan, di ba? Mag-ano na yan, kumbaga, by word of mouth, ma-relay na nila yung info at yung contact numbers ng DMW. So, and of course, this is done in coordination with the embassy in Yangon. So, inasahan natin na mas may matutulungan pa tayong iba bukod doon sa
mismong nakausap ko dun sa Zoom call na yun. Oo. Tapos ulitin ko lang po, Secretary, kailan po natin ina-expect na babalik po itong mga 40 Filipinos na gusto magpa-repatriate? Itong 40 Filipinos are not necessarily all returning. So, iba sa kanila pauwi. Iba sa kanila nando doon pero kailangan lang ng tulong pinansyal gawa nung nahinto ang trabaho. So, tutulungan din natin sila. Hindi ko pa nakuha yung exact number nung pauwi. Although mismong nakausap ko sa Zoom yung mga nagsasabing ninanais nilang umuwi. But I still don't have the exact figures. Sige. Kung ilan sila. Antabayanan po namin yung kasagutan dyan po sa kung ilan nga ba talaga yung bilang ng mga Pilipino na gustong umuwi. May pahabol po si Masek. Sek, pahabol lang po. Kung sakali na uuwi sila, kamusta yung airport dyan sa Myanmar? Operational ba sila? Kasi I wonder kung kaya ba nating magpadala ng eroplano, commercial flight ba ang kinoconsider natin? Parang sa pagkakakwento nila, operational yung airport sa Yangon, which is sa timog bahagi kasi yung epicentro sa gitna ng Myanmar. Ang Yangon sa timog bahagi na sa may dagat. So, sa pagkakaunawa ko sa pagkakakwento nila ay operational yung airport. But again, I can double check this of course kung gaano ka operational kasi minsan kahit operational limited. So, hindi ko nadinig sa kanila yung issue ng whether or not they need an airplane para sunduin sila, but rather a question of how they could be helped in terms of yung plete pa uwi. Oo. So yun na napag-usapan natin. Oo. Secretary, sa ugnayan niyo po yung binabanggit niyong Zoom call with the OFW sa mga nakausap niyo na. Yung mga ang plano po ay to stay there. Natanong niyo po ba kung kamusta sila doon ngayon? Bumalik na po ba sa trabaho ang ilan? Paano pong sitwasyon? Ang ilan sa kanila ay, marami sa kanila ay bumaba ng Yangon. Kumbaga on safer ground. Pero merong ilan doon sa mga nakausap na namin ay nasa Mandalay. But they said they are in a safe accommodation sa pagkakakwento nila. At nakita ko mismo yung parang may isang grupo doon na parang common area ng kanilang accommodation or dorm. So mukhang nasa maayos naman silang sitwasyon doon sa anumang yung kinalalagyan nila in Mandalay. But they said that they are safe in their accommodation. But many of them have already went to Yangon. And right now, yung po mga nandoon, ang pinakakailangan po ng mga Pinoy OFWs natin na hinihiling din po sa gobyerno ay those who plan to stay. Ano pong hinihingi nila na tulong sa ngayon na pinakakailangan? Tulong pinansyal. Pinansyal. Yun pa rin po. Financial help pa rin po. So we will find a way. We will meron tayong labor attaché sa Bangkok who is coordinating right now with our PE, our embassy in Yangon para ma-coordinate itong mga paano mapapadala yung fund. Nangyari na naman to sa iba't ibang sitwasyon na halimbawa ng COVID, no? We're coordinating with the DFA embassy or consulate. So may sasagawa naman ito. It's just a matter of time, not just a matter of arranging the fund transfer. Ayun, oo, sige po. Secretary, makikibalita pa rin po kami sa atin pong mga kababayan sa Myanmar. And mukhang nagkasakit na si Secretary sa tindi po ng dami rin ang kailangan niya pong ayusin. Oo, Sek, pagaling po kayo. Opo. Sige po. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Ma'am Cha. Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers.